Kay Yan. BBM sa Malacanang mismo. Nakos, agmado. Grabe. Kahit pala cocaine i-deliver mo dun sa Malacanang, pwede ano? Pagkakampi. Kasi mali-maliit ang pera. Lalabas syempre yun sa... Ano ba yung tawag dun? Yung sa... Kuan ba? Yung X-ray? Ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito. And also kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na pinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Kita nyo ha. 2023, may 9.636 billion pesos. Grabe no? Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Pagbibitiw ni na PBBM, Bibi Sara, panagawagan sa November 30. Bakit kasama nyo si Bibi Sara? Kung kayo ay may gustong pagbitiwin, doon lang sa mga taong kurap, ha? Huwag yung si Bibi Sara ang kukulitin nyo. Bakit? Ano ba ang hangad nyo? Bakit nyo pa pagbibitiwin si Bibi Sara? Para makausad ang mga taga-mountain? Makapwesto ang mga taga-mountain? Nako, kung ang baho ni Marcos ay sumasadsad hanggang kasadsadsaran, o pag kayo umupo, yung mga nangangarap, baka ganyan mangyari at madoble pa. Tigil-tigilan nyo kami, mas maganda nang namamuno ang mga Duterte kaysa sa inyo. Ano ba yung balita na yan? May panawagan silang pababain, si Bongit at si Bibi Sara. At meron pa dito, ayon call for health follicle test para kay Bongit. Tama nga naman. Wala na ba atang kapasidad, wala na atang kredibilidad, kaya mapatunayan mo na wala ka na talagang tinatago. Magpa-health follicle ka na, health follicle test ka na. At Head Start, Comelec Chairman George Garcia on Marcoleta SOSE Contractor Campaign. Ang tigas ng ulo nyo. Diyan na naman kayo nakatuon. Magkano na naman ang usapan dyan? Sabi ko nga sa inyo, doon kayo umarangkada sa mga taong nilukluk nyo na wala namang kabasi-basi, talo na nga sa eleksyon, pinasok nyo pa. Utos yan, malamang. Kasi maingay si Senador Marcoleta, gumaganti sila. Naku, tandaan nyo, hindi nyo kakayanin ang religious group na yun. Baka kayo ang matibag. Hindi nyo kakayanin si Senador Marcoleta. Maraming magtatanggol dyan. Baka pagtulong-tulungan kayo, lahat kayo tas-tas dyan sa Malacanang. Ito pa, papabagsak sa gobyerno, plano umano ng ilang partisan. Sino magkwento niyan? Si Pinky. Kwento niya na lang sa Pagong. Wala naman niya ibang pinaniniwala kundi kanyang amo. Baka sa susunod, amin din niya na inuutusan lang siya. Huwag ka magpapanggap, Pinky, pag nagkabunyaga na, baka mamaya magpanggap ka na maka-Duterte ka. Tigil-tigilan mo kami. Pasok. Galit na raw ang taong bayan sa Duwalian. Kaya naman isa sa mga highlight ng ikinasang malawakang protesta sa November 30 ang panawagang pagbitiwin sa pwesto sina Vice President Sara Duterte at President Bongbong Marcos. Kaugnay nito ay tinutulak din ng grupong Kontradaya na magkaroon ng Transition Committee upang manguna sa pagsasagawa ng special elections sakaling mag-resign na ang dalawa sa pinakamataas na leader ng bansa. Bigla namang nagparamdam si Mama Leni nila. Kinumpirma ni Mayor Leni Robredo na dadalo siya sa gagawing rally sa Naga City sa Sabado, November 30. Paglilinaw ng alkalde, mas gusto niya umano na sa tabi-tabi lang siya makikilahok at huwag nang mangialam sa programa, lalo pat isa siyang kawani ng gobyerno. Sabi ni Mayor Leni, gusto niya lang ipabatid na nakikilahok ang mga taga-Naga sa panawagang masugpo ang korupsyon at mapanagot ang mga may kinalaman dito. Wow! Sino naman ang tinutumbok nyo? Sino ba? Di ba akala namin galit ka kay Bongit?
Bagay, pwede nga naman sa gilid-gilid lang, pero malawak ang ingay. Ngayon, kung ang plano nyo rin ay isama si BP Sara sa usapin, wag ho kayo magtatangka. Dahil sikat na sikat si BP Sara at napatunayan, nung una pa lang na yung mga binibintang sa kanya, isang pakana at pamumulitika para hindi siya umabante sa 2028. Ang paninira sa COA, ang pagsibak sa kanya sa DepEd, at yung mga iskandalo na kinakaharap niya. Na puro pambibintang. Di ba? Si Siminit na nagsabi ni Saldico, di ba? Ngayon, Siminit. Saldico, inutusan ka lang, no? Kita mo? Para siraan si BP Sara. Ngayon, yung Siminit ni Saldico noon, back to you. Nabalik sa kanila lahat. Di ba? Isipin nyo na. Di ba? Nung pag-iimbestigan siya, yung pagtanggi raw, Siminit. Agoy. Sumikat nga yung Siminit eh. Pati yung mga bulager nilang tagapagtanggol, ngayon wala na talaga. Nahihirapan na sila kasi bulyaso eh. Tuloy. Ito ba yung transition na sinasabi ng kontradaya? Ang transition na maging president agad si Leni Robredo, samantalang nagbigay naman ng pahayag si retired General Romeo Poquiz, kaugnay ng desisyon ng kanilang grupo na hindi dumalo sa anumang mobilisasyon sa Luneta at People Power Monument sa nalalapit na rally sa November 30. Giit niya, may seryosong dahilan ng kanilang paglayo sa aktibidad. Ayon kay retired General Poquiz, hindi po kami dadalo o sasama dyan sa November 30. Okay. Sa rally na yan, sa Luneta at sa People Power Monument. Okay. Dahil unang-una, ang nag-organisa nito ay kasama dyan yung Makabayan eh. Ayun. Alam naman natin na yung kanilang kiling ay komunista. Ayan ito na, maliwanag sa maliwanag yung November 30 na yan ay inorganisa ng mga taga-mountain. Alam nyo naman matitigas ang pangan yan, maiingay at nanggugulo. Kung kayo ay maka-Duterte at alam nyo na kayo ay mapapahamak lang dito sa gagawin dito sa November 30, bahala kayo, magdesisyon kayo. Hindi ko kayo pipilitin. Ngayon, kasi ang panawagan ay mag-resign ang mga korap. Sino pinag-resign nyo? Kung kayo ay may balak pasukin, bahala ho kayo. Desisyon nyo yan. Matatanda na kayo. Ngayon, ito ang tanong. Kung sakali talagang pasukin nila, di okay. Good for you. Good for them. Good for all. Di ba? Kasi, papasok na si BP Sara. Hindi naman pwedeng pumasok si Leni Robredo. Hindi naman pwedeng pumasok yung sundalo. Sino? Ang pangalawang pangulo ang magte-take over. Pasukin nyo para si BP Sara ang maging presidente. Ngayon, kung wala kayong takot, gagawin nyo yan, lagot kayo. Di ba? Mag-isip-isip kayong mabuti. Hindi nyo kasama ang mga religious group dyan. Kayo-kayo lang dyan. Ay, sa bagay, hindi nga pala sila takot. Sa bagay, wala silang kinakatakutan. Ngayon, mag-isip-isip kayo Gawin nyo ng maayos. Sa bagay, hindi nga pala sila maayos. Pansinin nyo yung dati, September 21. Maayos ba sila? Hindi, di ba? Ang naging maayos lang, September 21 ba yun? Yung peaceful rally ng Iglesia ni Cristo, noong una at pangalawa. Ayun lang mga naging maayos. Pero ito, nung sumali sila sa yung mas, ayun na, nagkalintik-lintik na, nagalit pa si Yorme dahil may mga kabataan, nakamas, ayun. Yung iba, nakulong na. Ang balita, pinunduhan daw ng mga bakulaw. Agoy. Galingan nyo papasukin nyo ba? Nagtatanong lang ko kami Kung papasukin nyo, very good yan kay BP Sara. Dahil si BP Sara na ang susunod pag kayo na inakasotoparan nyo. Pero, mag-abang-abang kayo, maraming dun. Maraming tangke sa loob. Hindi kasi ito na pag-usapan lang. Hindi po kami dadalo. Ito kasi, sasama dyan sa November 30. Rally sa Luneta o People Power. Dahil unang-una, ang nag-organize kasama dyan ay mga bayan-bayan. Ayaw nila. Kahit mga Duterte, ayaw yan eh. Diba? Kung manggugulo itong mga bayan-bayan na to, sila lang.
Pero, ang benefits nito, siyempre, pag napasok nila, kung papasukin nyo. Ang benefits nito, sa aming presidenteng BP Sara. Di ba? Ganun lang yung simplihan nyo lang. Ito na ang usapin. Magpa-health follicle test ka na. Bakit? Galit na taong bayan. Ipatunayan mo na hindi ka ganun. Na sinasabi nila na, adik ka. Ganon, patunayan mo sa taong bayan. Kasi problema, si Kong Pulong nga pangalawang beses nagpa-health follicle, ikaw hindi pa. Taong bayan na nagsasalita Ano ba yan? The calls for President Bongbong Marcos Jr. to undergo a hair follicle test are intensifying amid the palace's continued refusal to heed that challenge. Daniela Polita reports. The alleged drug issue being hurled at President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has resurfaced following the peace rally held on November 17. This comes after the statement of the president's sister, Senator Amy Marcos, regarding the president's supposed use of illegal drugs. It will be recalled that this allegation first made noise in 2024 when former President Rodrigo Duterte revealed that PBBM was supposedly included in the PDEA drug watch list. This was later followed by the controversial Polvoron video. Now, after Senator Amy's remarks, calls have once again intensified for the president to undergo a hair follicle drug test to finally settle the issue. According to the former Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez, there is only one way to give the public clarity regarding the allegation. Now, if the Marcos Jr. administration is very confident, then why not undergo an open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test? Retired General Virgilio Garcia also agreed, stressing that the president has an obligation to inform the public about the true state of his health if there are issues concerning his mental capacity to perform his duties. Under the Constitution, the president must comply with yung kanyang obligation of informing the people of his true mental condition because of prolonged use of drugs. Even Vice President Sara Duterte has stated that no government official, especially the president or vice president, should refuse to undergo any drug test if necessary. Article 7, Section 12 of the Constitution provides that if the president has a serious illness, the public must be informed of the true condition of his health. Despite this, the palace remains firm in its position that the president will not undergo a drug test. According to Palace Press Officer Claire Castro, the president is clean and will not give in to any pressure urging him to take a drug test. Reporting for Newstime World, Daniela Ewan. Kung gagawin nyo para mapatunayan nyo at may pagtanggol nyo yung sarili nyo na hindi kayo gumagamit ng pinagbabawal na candy. Ganun lang kasimple. Bakit ayaw nyo ba? Ganyan yung mga galawan ng tanggi pero totoo pala, sabi ni Aling Ledesma. Head Start, Chairman George Garcia on Marcoleta. Eto na naman tayo sa sosi na ito. Hindi na matapos-tapos yung usapan sa sosi na yan. Bayaran kasi, no? Sabi ni Aling Marie. Basta talaga nakikinabang at inuutusan, hindi titigil. Yan yung panapat nila kay Senador Marcoleta dahil sa Senado nila kaya. Mapapahiya sila. Kita mo si Pinky, lagi napapahiya. Di ba? Lagi napapahiya Pasok ba natin to? Alam niyo naman ang usapin dito sige, pasok natin. At mamaya, may part 6 na ata yun, Kay Saldico, ang usapin doon pala, hindi lang si Bungit-ngit ang merong insertion. Maski yung anak. Totoo nga yung chismis na talagang ganun ang kanilang gawain. Pinapaganda pa yung imahe pero totoo pala. Walang nagagawang proyekto, puro nakaw. Diba? Ano ba ang nagawang proyekto at natapos na? Bakit puro pagnanakaw? Ito ang masama, masakla pa. Mangungutang pa ulit ng trilyon-trilyon. Asan ang reserve gold? Asan ang Maharlika Fund? Asan ang, binalik ba? Totoo ba ang binalik yung PhilHealth? Pakisagot nga, kung nakakaalam mo. Pakisagot dyan, sa comment section. Sabi-sabi lang yun ay binalik, pero walang katotohanan, sabi na Aling Mildred. Diba? Pwede nilang sabihin, matagal na sinungaling, diba? Wala yang matinong sinabi na nagkatotoo. Ngayon, ano issue ngayon? Panibagong istoryahin na naman ito. Pati anak, mula sa tatay, anak at apo.
Isa ang pangalan, isa ang tatak. Aguy, 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 aguy. Hindi nawala, hindi bumango ang pangalan, lalong lumugmok ang pangalan. Oh, totoo sa totoo. Totoo. Oh, mapunta tayo mamaya doon sa usapin na 'yon. Magsasabi at magsasalita ngayon si Saldico. Pero bago 'yan, ipasok muna natin itong kay Senador Marcoleta. Joining us this morning is Commission on Elections Chairman George Garcia. Chairman Garcia, good morning to you, sir. Good morning, Ma'am Karen, and to all the televiewers, good morning. Magandang umaga po. Aguy ka. All right, I'll check your audio again. Good morning once again, Chairman. Good morning, Ma'am Karen, and to all the televiewers, good morning po. All right, so the COMELEC has already issued a show cause order, and you have given 10 days, a 10-day period for Senator Marcoleta to respond on the alleged omission of campaign donors and the discrepancy between his SOSE. I want to start first with this. Did you receive an actual complaint regarding Senator Marcoleta's alleged non-disclosure? Ma'am Karen, no actual complaint was ever filed before the Commission on Elections. The COMELEC, just like also in the other cases, had committed to itself a motu proprio investigation, fact-finding investigation, to find out the truth as to the alleged discrepancy between the SOSE and the SAL. And kami po yun, efforts na lang po ng Commission. Bakit si Senador Marcoleta lang? Sige nga. Di ba, nababalita rin si Bungitgit, meron din. Na may nag-donate. Bakit si Senador Marcoleta lang? Dahil yan ang kaya nyong gawin. Dahil akala nyo mapapatahimik si Senador Marcoleta kung sakaling maaalis nyo sa pagkasenador. Magtigil-tigil kayo. Maniwala kayo sa maniwala sa sasabihin ni Lando. Pag ginawa nyo yan, baka kayo ay magsiliparan na. Kayo ay sa baluta. Huwag nyo susubukan. Dahil pag ginawa nyo yan kay Senador Marcoleta, Lando, ikaw na magsalita. Diba? The COMELEC will not be doing something. The COMELEC will be branded as protecting somebody or not doing anything. So kami na lang po ang nag-motu proprio because the SAL naman po of the personality involved is already made public or was already made public, and at the same time, we have with us the copy of the SOSE so we can easily compare. So what is now needed is just the explanation officially on ano po ba talaga ang dahilan, why there was such a discrepancy and there was no revelation of the names of the contributors or donors as pointed out earlier during a recent interview of the personality involved. Okay, so Chairman, what you're saying is that COMELEC did its motu proprio, kumbaga comparison or investigation of all those who ran in 2020, who ran in the last midterm? Yes, Ma'am Karen. In fact, for the 2022 elections, we found out that there were about 54 contractors who gave donations and contributions to several candidates, even for the position of president, vice president, senators, and up to the position of vice governor. Now, in the case of the 2025 national and local election... wait lang Ito lang sasabihin namin. Sabihin natin bawal. Sabihin natin bawal yung pag-donate ng pondo para sa mga tumatakbo sa kung anumang posisyon. Pero bakit ano bang pakialam nyo? Sa dami-dami dyan. Bakit? Ito pa ang inuuna nyo. Yung pagnanakaw. Yun ang unahin nyo. Yun ang hinanakit ng taong bayan. Doon sa amo mo, pati ikaw, sa amo mo. Yun, hindi mo mag-gets yun? Bakit si Senador Marcoleta? Bakit? Utos ba na para tumahimik ang Senado at mawala na yung usapin sa flood control? Wag! Nakatatak na yan sa puso't isipan ng sambayan ng Pilipino. Kaya hindi nyo kayang paandaran ng taong bayan. Kaya nga kung sakasakali na magkakaroon ng resolution at patatalsikin nyo at madidisqualified dahil sa ginawa nyo, wow! Kuya Lando! Kilala nyo ba si Kuya Lando? Bagyo yung bagyo. Bagyong Lando, bagyong Yolanda. Ba? Magtigil kayo. Kaya ano ba ang sagot ni Atty. Guanzon? Ano, Atty.? Ano yung ating ibabalita ngayon? Papabor ba tayo o hindi papabor? Ano yan? Pasok. Hint. Sino? Si. Yan. Capital R, capital R. Doon sa label sa mga maleta ni Saldico na pinadeliver niya o dineliver niya sa bahay ni Martin Romualdez at bahay ni Bongbong Marcos sa Forbes. Ay!
Parang kilala ko yan. Yan ba si Rudolph Recto? Rectong Roto. Baka yan yung bagong ano yan di ba? ES? Executive Secretary. Yan ba yung pumalit? Ng pato. Kaya naman mabilis sa mga transition at pagpapalit. Ano? Sino ito? Tuloy. At sinabi ni Saldi ko na nag-deliver din siya ng bilyong-bilyong pera kay BBM sa Malacanang mismo. Nakos, agwado. Grabe. Kahit pala cocaine i-deliver mo dun sa Malacanang, pwede ano? Pagkakampi. Kasi mali-maliit ang pera. Lalabas siyempre yun sa... Ano ba yung tawag dun? Yung sa... Kuan ba? Yung X-ray, di ba? Bilyon nakalagay sa maleta RR. Sino kaya yung RR? Rolls Royce? Nako, kung ako si Ralph Recto, ay mag-object na ako Capital R, capital R. Pwede din. Romualdez Residence. Diba? Mga kababayan, sino ngayon paniniwalaan natin? Si Saldico? Isang fugitive from, sabi niya, injustice? O si Martin Luther Romualdez at si BBM? Sino kaya? Ngayon si BBM nakakita na ng fall guy at pinagpa-resign na si former Chief Justice Bersamin na kanyang dating Executive Secretary. At hindi taga Malacanang ang tumawag doon, private person. Na ang kanyang initials din ay RR. Ano ba yung RR na yan? Tayaan nyo na yan sa loto. Masyado namang buenas yung RR na yan. Huwag siyang Hint. Sino? Sino kaya yon? Sa palagay nyo? Sino ba yan? Si Ruther Rocto? Yung kagaya, Romualdez Residence? Sino kaya? Ano sa palagay nyo? Ay kami ho hindi mapalagay. Pero ang alam namin, nagsalita uli si Saldico. Pero tuloy uli natin to. Capital R, capital R. Doon sa label sa mga maleta ni Saldico na pinadeliver niya o dineliver niya sa bahay ni Martin Romualdez at bahay ni Bongbong Marcos sa Forbes. At sinabi ni Saldico na nag-deliver din siya ng bilyong-bilyong pera kay BBM sa Malacanang mismo. Agoy. Grabe. Kahit pala cocaine i-deliver mo dun sa Malacanang, pwede ano? Kasi mali-maliit ang pera. Lalabas siyempre yun sa... Ano ba yung tawag dun? Yung sa... Kuan ba? Yung X-ray, di ba? Bilyon nakalagay sa maleta RR. Sino kaya yung RR? Sino kaya yun? Rolls Royce? Nako, kung ako si Ralph Recto, ay mag-object na ako Capital R, capital R. Pwede din. Romualdez Residence. Di ba? Paulit-ulit Paulit-ulit na lang. Sino yung RR? Kung kayo ang tatanungin, andyan si comment section, pwede nyo sabihin kung sino yan si RR na yan. Pwede ba si Richie Richorchis? Pwede ba si Richie Recto? Pwede ba si Ruther Redaspi? Kayo ang sasagot niyan. At eto na, bibigay ko na sa inyo. Naku, magugulat kayo, masasyak talaga kayo. Hindi lang ang lolo, hindi lang ang anak, kundi ang apo. Ang alin, Kuya Goods? May balita rito Sino nagsabi niyan? Yung Saldico, alam nga naman tayo mag-invento nasa video. Diba? Andito sa video, ano yan? Pasok. Saan na? Hoy, nawala. Wait lang ha. Wait. Akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Nako. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Nagsabi
na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Laki Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos. Nako sino raw? Sino? Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat? Bakit kaya? Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? And also kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga... Ano sabi? Mismo si Bongit ang nagbibigay ng utos. Ano naman ang usapin dito sa anak ni Bongit? Ang laki. Grabe. Ayaw nila ng milyon-milyon. Gusto nila bilyon-bilyon. Grabe. Grabe kayo katakaw. Taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarind Street, Forbes Park.
Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinilik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Grabe, no? Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Sabi, no? Sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. May part 3, abangan. Ngayon, ang usapin dito, hindi lang yung tatay, hindi lang yung tiyuhin, maski pala yung anak. So plus na lang yung mga taga-kahol o yung attack dog na nakikinabang din. So yan, kung maabot sa video natin hanggang sa muli ho, pakilike and share. Bye-bye.